Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayo magdiwang sa ating banal na piging. Tayo't natawag ng Panginoon upang atin pong tulungan, akay, tagapin, kabayan, kahit ang mga taong nagkasala, kailangan nila ang ating tulong. At pangalawa, tignan din natin ang ating sarili dahil kuminsan ang tingin natin sa ating sarili ay righteous pero hindi naman pala. Kaya't sa mga pagkakataon maaring tayo ay nagkukulang makita na tayo nagkasala, sa mga pagkakataon na tayo ngayon ay nag-iisip kung ano ang ating mga pagkukulang at kasalanan na nagawa, humingi tayo sa Diyos ng awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mo maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag may pahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kami nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan niyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inaani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas,
aming bibilhin bilang alipin ng taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na iyon, lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamimighati. Ang masasayang awitin ninyo'y magiging pananangis. Pipilitin ko kayong magtulukbong na magasbang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na iyo'y magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila ngunit di sa tubig. Ang kauhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito, mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus ng kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Na makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako
upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang pagiging makasalanan, mga kapanalig, katulad ng binigay sa ating Ebanghelyo, ay ang pagiging tao na maaaring isang publikano tulad ni Mateo na ang kanya naging buhay at hanap buhay ay makasalanan. Alam po ninyo, ang pagiging makasalanan po ay merong iba't ibang pagtanaw ang mga Israelita noong panahon na yon. Number 1, ang kasalanan daw ay parang isang sakit. Isang sakit. Kapag ikay may kasalanan, para kang isang may sakit na hindi mabuti ang iyong kalagayan. At syempre, kailangan mong gamutin. At kapag ikaw ay naging mabuti, ikaw ay gumaling mula sa iyong sakit na kasalanan. Sa ating Ebanghelyo ngayon, isa yung sa analogy na ginawa ng Panginoong Hesukristo, no? na ang kasalanan ay parang isang sakit. Kaya kung itong mga makasalanan ito ay may sakit, kailangan nila ng doktor na gagamot sa kanila. But at the same time, sa mga Israelita, ang kasalanan din ay katulad daw ng isang pag-target and then you missed the point. Ibig sabihin, kunyari, ito yung dart, tapos yung gitna, kailangan mo siyang tamaan, hindi ka tumama. In other words, ay hindi mo na bullseye kung ano ang kahulugan ng pagiging mabuti. Kaya tuloy, ikaw ay lumampas at hindi mo ina-expect na ikaw ay lalampas. In other words, you are always missing the point. Palaging sa buhay na ito, kapag titingnan mo yung kung ano yung mabuti, eto yung mabuti, pero ikaw ay nasa paligid lang ng mabuti. Hindi mo na aabot ang kabutihan. At gano'n naman ang kalagayan ng mga tumitingin kina Mateo at sa mga publikanong makasalanan. Makasalanan din sila, pero hindi nila makitang sila'y nagkakasala. They are missing the point. Instead, ang tinitingnan nila na makasalanan lamang ay yung nakikita nilang nagkakamali o nagkakasala, pero yung kanilang sariling pagiging self-righteous, hindi nila nakikita because they are missing the point. Alam nyo, mga kapanalig, minsan mayroong isang babae na napakarami niyang sakit. Ang dami niyang sakit at ang dami din niyang problema, baon pa siya sa utang. Kaya tuloy ang sabi niya, Panginoon, bakit po ganoon? Ako naman po nagpapakabuti. Ako naman po ay nagsisimba. Ako naman po ay nagdadasal. Pero bakit po ganoon? Ako po ay napakaraming sakit. Ano ho ba ang kalagayan ko, Panginoon? Hindi niyo ba ako pinagpapala? Hindi niyo ho ba ako binibigyan ng iyong habag o awa? Sabi ng babaeng ito. Anyway, afterwards, ganito nangyari, na naginip siya. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang Panginoong Hesukristo, may daladalang pitsil, naglalakad. Sabi niya, Panginoon, pwede ho ba magtanong? At ang sabi ni Jesus, ano yon? At ang sabi ng babae, yun nga po, ang tanong ko lang naman po bakit po ang dami-dami kong sakit? At ang dami-dami ko pong problema? Ano ho ba ang kalagayan ko? Bakit po hindi niyo ako pinagpapala? Ba't hindi niyo po ako binibiyayaan ng kagalingan o ng tulong para sa mga problema ko? At ang sabi ni Jesus, sige, sandali lang. Sasagutin ko yan. Magbubuhas lang ako dito sa garapon. So nakita niya yung pitsil na puno ng tubig, binuhos niya dun sa garapon. Ang problema, mga kapatid, yung garapon, punong-puno ng bato. Kaya yung bibig lamang, may konti lamang dun sa bibig na paglalagyan ng tubig, and yet puno siya ng bato. Kaya naibuhos ng Panginoong Hesukristo yung tubig na mula sa pitsil, syempre, tumatapon lang, umaagos lang papalabas yung tubig kasi nga puno ng bato.
So napansin ng babae at ang sabi niya, Panginoon, lagay po kayo ng lagay ng tubig, tatapon na tatapon lang po At ang sabi ni Jesus, at bakit tatapon? Kasi po, punong-punuhan ng bato Kaya tumatapon po. At ang sabi ni Jesus, alam mo, napansin mo sigurong sobra-sobra yung tubig. Abay, sobra nga po yung tubig Kaya lang, sasayang lang yung tubig kasi nga po, tapon ng tapon. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, alam mo yung pagpapala at biyaya na hinihingi mo, yung kagalingan, yung lakas, kalutasan sa problema, binibigay ko naman sa iyo Ganyan ang pagpapala ko, bumubuhos sobra-sobra. Pero tumatapon yung biyaya kasi ayaw mong tanggapin. Kasi yung mga bato na yan, iyan yung mga kasalanan na patuloy mong ginagawa. Yung pagiging matigas ng iyong puso. Nagsisimba ka, nagdadasal ka, pero hindi mo mapatawad yung mga kapatid mo. Hindi mo mapatawad yung kumari mo na nagsisisi na tumihingi ng tawad sa iyo. Lagi ka na lamang naiinggit sa kapwa mo. Lagi na rin na nagreklamo ka kung ano lang yung meron ka. Alam mo, yung katigasan ng loob mo at mga kasalanan mo, iyan yung mga bato. Kaya ano ang dapat gawin? At ang sabi niya, tanggalin po yung mga bato. At ang sabi ni Jesus, ang biyaya o pagpapala ko, ang pagmamahal ko at habag ko ay sobra-sobra para sa iyo. Pero hindi mo maramdaman yung sobra-sobrang pagmamahal na yun kasi punong-puno ka. Punong-puno ng galit, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng inggit ang iyong kalooban. Kaya kung tatanggalin mo ang lahat ng iyan, papasok ang biyaya at pagpapala ko. Alam niyo mga kapanalig, hindi mo pwedeng sabihin hindi ka mahal ng Panginoon. Hindi mo rin pwedeng sabihin na yung kanyang habag ay hindi mo natatanggap. Hindi ba tatapon dahil punong-puno ang iyong kalooban at isipan at ang iyong puso ng kasalanan o ng galit o ng katikasan ng loob o kataasan ng pride? Kapanalig, baka kasi katulad ka lamang ng mga pumupuna sa mga makasalanan. Again, magsisi, magbago. Tanggalin sa kalooban natin ang anumang naglalayo sa atin sa Panginoon. At dadaloy ang biyaya sa iyo, sa iyong puso at sa iyong buhay. Amen. At mga kapanalig, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mula sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayo manalangin sa Ama at itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tignan natin ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumusunod sa iyong pagtawag, tinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway pagkaloob mo ang iyong ibinunsod na aming hilingin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
bansong maakyat langitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat na parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Dumalog tayo ngayon sa Diyos Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Niling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkataong taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama, nagsugo sa kanyang bugtong na anak, upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo, bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal, upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tandong ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum nocet atritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abut roque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis, Omne delectamentum in se aventem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribe quesumus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinisan-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisan-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinisan-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa